News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bomber News DWSM Star FM Bomber Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News No Time Edition. 22 ng Abril 2019. Sa ulo ng ating mga balita. Sri Lanka ay sinailalim na sa state of emergency matapos ang serye ng pambubomba at ISIS itinuturo ng mga otoridad na nasa likod daw ng naturang madugong insidente. Janet Lim Napoles tumangging maghain ng depensa sa kaso may kinalaman sa Malampaya Funds Scam. Pangulong Duterte biyahing China naman, Abril 25 hanggang 27, 5 bilateral agreements daw ang inaasahang lalagdaan. Mahigit 30 pasahero na crew ng floating restaurant doon sa Bicol region ay nasa ligtas ng kalagayan na ho matapos na masakluluhan dahil sa pagkakaaberya ng naturang floating restaurant. Kampo ng mga NPA na kubkob ng militar, ilang armas na recover. Sa ating balitang palakasan, Toronto Raptors, isang panalo na lang ang kailangan upang umusad sa second round ng NBA playoffs. At iba pang mga updates mamaya sa NBA games. At live via satellite, napapanood sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Bumaba na sa 35,000 na lamang ang bilang ng mga naitalang outbound passenger sa mga pantalan. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, nangunguna pa rin ang bilang ng mga biyahero sa Central Visayas. Aabot ho ito ng halos 10,000. Pangalawang Southern Tagalog na may mahigit 6,000 at pangatlo ang Western Visayas na may halos 5,000 katao. Matatandang kagabi ay pumalo ho sa 115,000 ang mga bumiyahe. Inaasahan ang buhos na ito ng mga pasahero Martes o kaya ay Miyerkules, lalo na dun sa mga lugar na limitado yung mga sasakyang pandagat. Dako muna tayo sa Malacanang dahil si Pangulong Duterte ho ay babiyahe patungong China at 5 bilateral agreements daw yung inaasahang lalagdaan. May detalye si Wombo Raymond Tinasa. Nakatakdang bibiyahe si Pangulong Rodrigo Duterte papuntang Beijing, China sa dating na Abril 25 hanggang 27 para dumalo sa Belt and Road Initiative na inorganisa ng China. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Reynaldo Monte Alegre, layunin ng One Belt, One Road Forum na gawing mas konektado ang mga bansa sa sektor ng infrastructure development, trade, financial integration at iba pa. Ayon kay ASEC Monte Alegre, sa Abril 27, inaasahang isa si Pangulong Duterte sa lead speakers sa gaganaping Leaders Roundtable. Dito, inaasahang maglalabas ng joint communique ang 50 kaya 40 leader na dadalo sa Belt and Road Initiative. Maliban dito, magkaroon din ng bilateral meeting sina Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping at isa pang hiwalay na pulong kay Chinese Premier Li Keqiang. Inaasahang may 5 kasunduan o bilateral agreements ang pipirmahan sa larangan ng edukasyon, anti-corruption, drug rehabilitation at iba pang sektor na may kapwa-interes ang Pilipinas at China. Samantala, hindi naman matiyak ni ASEC Monte Alegre kung uungkatin ni Pangulong Duterte sa kanilang one-on-one meeting ni Xi Jinping ang issue ng presensya ng Chinese vessels sa Pangatag Shoal at Pag-asa Island. Pero, tinak naman opisyal na isulong daw ng Pangulong Duterte ang interes at posisyon ng Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Nangako ang Philippine Competition Commission o PCC na iimbestigahan nilang serye ng power interruption sa Luzon Grid nitong nakalipas na mga linggo. Ito'y matapos ang pagsuspetsa
ng mga mambabatas na posibleng may sabuatan sa pagitan ng stakeholders kaya magkakasunod na pumalyang ilang planta ng kuryente na nagsusupply sa rehiyon. Ayon sa PCC, sisilipin ng kanilang hanay kung ano ang tunay na dahilan na nasa likod ng unplanned shutdown ng mga planta na nagdulot ng manipis na reserba ng kuryente. Sa ilalim ng competition law, makukulong ng hanggang 7 taon ang mga opisyal ng generation companies na mapapatunayang sangkot sa sabuatan. May multa rin ho ito na aabot sa 250 million pesos. Bukas din ang PCC sakaling matuloy ang internal audit sa ito'y panawagan ho ng Department of Energy sa mga plantang nadawit sa mga nakaraang insidente. Ang binansagang pork barrel pan scam queen na si Janet Lim Napoles tumanggi raw maghain ng kanyang depensa sa kasong malampaya scam. May detalye si Bombo Christian Yusores. Tumanggi ang kampo ng tinuguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles na maghain ng depensa sa Sandigan Bayan kaugnay ng kanyang patong-pato na kasong may kinalaman sa malampaya fund scam. Itong umaga nang dumating sa 3rd Division ng Anti-Graft Court si Napoles para sa arraignment ng kanyang halos 200 criminal charge pero tumanggi ito maghain ng depensa sa halos 100 reklamo ng graft at malversation. Kaugnay nito, ipinagpalibad ng Sandigan Bayan ang schedule sana ngayong araw ng formal na pagbabasa ng mga reklamo sa kapwa-akusado ni Napoles na si Camarines Sur Congressman Rolando Andaya Jr. Nireset ito sa May 31 ng alas 8:30 ng umaga. Ayon sa Anti-Graft Court, nakabinbin pa rin ang apela ni Andaya na pagbasura ng korte sa motion ito na papadismiss sa kanyang kaso. Iginiit ng kongresista sa kanyang motion na bigo ang prosekusyon na patunayang sangkot siya sa kontrobersya bilang kalihim noon ng Department of Budget and Management. Nagugat ang kaso ng 2009 matapos umanong payagan ni Andaya ang release ng 900 million pesos na Malampaya Fund para sa relief operations sa mga naapektuhan ng bagyong Ondoy at Pepeng. Pero nabatid na napunta lang sa mga peking non-government organizations si Napoles ang naturang inirelease na milyones. Bombo Christian Yusores nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Bombo International News. Bombo International News. Sri Lankan Authority may mga itinuturo na raw na posibleng nasa likod ng mga insidente ng pagsabog doon sa Sri Lanka at ang pagsasailalim ho sa state of emergency matapos yung serye ng bombing. May mga nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Coronadal. Nakarecover pa ang autoridad ng isa pang pipe bomb sa loob ng Colombo International Airport sa Sri Lanka matapos ang serye ng mga pamumamba sa ilang masimbahan at hotel sa Colombo. Ito ang kinumpirma ni Bombo International Correspondent Narada Dissanayake, ang tagapagsalita ng Sri Lanka Freedom Party na pinamumunuan ng kasalukuyang presidente ng Sri Lanka na si Maithripala Sirisena, kung saan ayon kay Dissanayake, matapos ang madugong insidente ay agad na isinailalim sa state of emergency ang buong bansa kung saan 8 individual na ang inaresto na may kinalaman sa pamumomba. Kaugnay nito, isa ang Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa mga itinuturong nasa likod ng madugong pag-atake na tinawag ding pinakamadugong religious attack sa bansa. Napag-alaman na nasa 207 ang patay samantala nasa 500 naman ang sugatan kung saan 30 sa mga biktima ay mga foreigners na nagmula sa England, Belgium at Estados Unidos. Ngunit maswerte walang Pinoy na nadamay. ISIS is behind it. Okay. It was we are in a state of emergency and the country is in curfew. Ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Bombo International Correspondent Narada Dissanayake, ang tagapagsalita ng Sri Lanka Freedom Party. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oro Sitcharon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Kaugnay pa rin yan mga kaibigan, ang pinuno ng New Zealand, si Prime Minister Ardern, ay nagpaabot na rin ng pakikisimpatya kaugnay ng Sri Lankan bombing dahil nitong nakalipas na mga panahon naman ang mga taga Sri Lanka yung nagpaabot sa kanila ng pakikiramay nang meron hong umatake rin doon sa kanilang bansa. May detalye si Bombo Sol Marquez.
Kinumpirma ni Police Spokeswoman Ruan Gunasekera na pumalo na sa 270 katao ang nasawi at halos 500 katao naman ang sugatan dahil sa pagpapasabog sa ilang simbahan at hotel sa Sri Lanka. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng kustodiya ng mga otoridad ang 13 suspect na hinihinalang konektado sa nasabing insidente. Nagpaabot naman ng pakikidalamhati si New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern at nanawagan na sana raw ay panatilihin ang pagiging ligtas ng mga simbahan sa buong mundo. Kung matatandaan, 1 buwan na ang nakalilipas ng maganapang terror attack sa Christchurch, New Zealand kung saan 50 katao ang namatay at 50 katao naman ang sugatan. Samantala, naitala sa bansang Mexico ang pinakamataas na bilang ng murder cases sa unang quarter ng taon. Ayon sa Executive Secretariat of the Public Security National System, pumalo na sa halos 9,000 ang nai-record na murder cases simula noong Enero hanggang Marso ngayong taon. Ito ay mas mataas ng 9.6% kumpara noong 2018. Bombo Sol Marquez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya mga kaibigan dahil may iba pa tayong mga update kaugnay ho ng Sri Lanka bombing at iba pang international news. Maya-maya lamang. Balik muna tayo ng mga balita dito sa Pilipinas. Intel gathering ng PNP mas palalakasin daw kasunod ng Sri Lanka bombings. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, mas palalakasin pa ngayon ng Philippine National Police ang kanilang intelligence gathering kasunod ng pambobomba sa Sri Lanka na ikinamatay ng mahigit 200 katao. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, kailangan nilang magmatyag dahil hindi malayong magtungo sa ibang bansa ang mga teroristang nagpasabog doon at hindi umano exempted ang Pilipinas na maaring pagtaguan ng mga sangkot sa Sri Lanka bombing. Pero ayon kay Albayalde, hindi nila kailangan magdagdag pa ng puwersa na makikita ng publiko dahil baka maalarma ang mga tao. Ang kailangan lang anya ay magbantay ang lahat upang hindi mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Sri Lanka. Nakiisa ang PNP sa pambansa nakiisa si Albayalde sa pagkondena sa 8 sabayang pagpapasabog sa mga hotel at simbahan sa Sri Lanka na iniugnay sa grupong terorista. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan pa sa ating mga balita. Sa ating NBA updates, Toronto Raptors, isang panalo na lang ang kailangan upang umusad na sa second round ng NBA playoffs. At kampo raw ng NBA na kubkob ng militar, ilang armas ang na-recover dyan sa Hilagang Luzon. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys, Piolo here. Na-try nyo na ba yung bagong bar in town? Kakaiba ito. The new delicious DD Bar. It's the well-loved Dunkin' goodness, but in a new shape. And with 5 new flavors. Eclair, Tiramisu, Split Royale, Ladyfinger, and Matcha. Kaya new delightful experience in every bite. Find out what I'm talking about and enjoy a delicious DD Bar today. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga ilang aktibidad ang mga mambabatas at may kinalaman ho ito sa magiging proseso ng budgeting sa taong 2020. Mas malaking national budget daw ang isinusulong ng Department of Budget and Management. May detalye si Bombo Dave, Vincent Pasit. Ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pag-operate sa cash-based budgeting scheme hanggang sa susunod na taon. Sinabi ito ni Department of Budget and Management o DBM Assistant Secretary Rolando Toledo sa oversight meeting ng House Appropriations Committee nitong araw ukol sa Budget Priorities Framework para sa fiscal year 2020. Kapag cash-based ang budgeting system ng pamahalaan, obligado ang iba't ibang ahensya na gamitin ang kabuuan ng kanilang pondo sa loob lamang ng isang taon. Kaya tanging ang mga implementation na ready programs at projects lamang
ayon kay Toledo ang makukonsidera sa magiging national budget para sa susunod na taon. Sinabi rin ni Toledo na plano ng pamahalaan na itaas sa 4.1 trilyon na pesos ang pondo para sa susunod na taon o 9.1% na mas mataas kumpara sa 3.757 trilyon pesos na 2019 national budget. Kabilang sa mga magiging priority programs at projects para sa susunod na taon ay ang mga bagong buong batas katulad na lamang ng Universal Healthcare Act, Bangsamoro Organic Law, Rice Tarification Law, Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act at Department of Human Settlements and Urban Development. Live mula sa lungsod ng Taguig, Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Media entities daw na nagpapabayad upang siraan ang kampanya ng Duterte administration ay ibubulgar daw ng presidente. May detalye ang Bombo Radio Butuan. Ibubulgar ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo ang mga media entities na nagpapabayad at ginawang negosyo o mano ang pagbibigay ng balita laban sa mas hinigpitang anti-illegal drug campaign ng kanyang administrasyon. Sa rally ng Pilipin laban sa Cabanatuan City, lalawigan ng Agusan del Norte kagabi, particular na pinangalanan ng Pangulo ang Philippine Center for Investigative Journalism na umano'y magsasagawa ng masinsinang investigasyon laban sa kanyang kampanya. Mula umano sa ibang bansa ang nagbigay sa kanya ng naturang impormasyon kung saan laman dito ang conversation ng nasabing mga media entities at mga drug cartels na nagbabayad sa kanila ng malaki, masira lamang ang kanyang anti-illegal drug campaign. Dagdag pa ng Pangulo, kahit bibigyan pa siya ng 10 termino kung mananatiling kurakot ang mga nasa paligid mula sa mga opisyal hanggang sa mga nasa media, hindi pa rin umano malulutas ang problema ng illegal na druga. Okay, involving mga PCIJ, mga media practitioners, buhian ko so that the Philippines would know how media is so corrupt. Ay magtuon ng PC investigative journalism. Tanawa na akong gibuhian. Una nang inihayag ng Pangulo sa campaign rally nila sa Batangas na ang media man na nagtatrabaho lang at hindi pinunduhan ng isang organisasyon o kaya'y isang bansa ay ang mga media man na mabaho dahil sa pawis. Yung mga investigative journalism, maniwala. Pera-pera yan. Pati yung mga writers na ipakita ko sa inyo. I'll have it published. So takot sila ngayon kung i-mention ko yung pangalan ng country. Yung mga rappler na bayad yan lahat. Kasi itong mga putang inanto, kung ang negosyo lang nila magsulat-sulat lang, mga pulubi kayo, totoo lang. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito pa si Bombo Lilibas Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! The Vote 2019 Update. Follow up tayo mga kaibigan doon sa aksyon ng DILG sa mga namonitor ng mga punong barangay daw na nakikisaw-saw sa paparating na eleksyon. May detalye at panayamang Bombo Radio Dagupan. Kinumpirma ng Department of Interior and Local Government o DILG na may natatanggap silang reklamo hinggil sa mga barangay official sa lalawigan na nangangampanya ng mga kandidato para sa May midterm elections. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan kay DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino, sinabi nito na may mga punong barangay sa probinsya na hindi tumatanggap ng tulong mula sa gobyerno dahil hindi niya ito kapartido o kakampi. Giit ni Dino, nakalagay sa local government code na kapakanan ng pinamumuno ang barangay ang dapat na inuuna ng isang barangay captain at hindi ang pagkampi sa gusto nitong kandidato. Sa oras anya na mapatunayan ng reklamo na hindi tinatanggap ng punong barangay ang ayuda mula sa gobyerno o galing sa Governor's Office at Mayor's Office, posibleng magkaroon ng problema ang opisyal sa batas. Dito sa Pangasinan, nakareceive ako ng complaint dito ngayon na there are barangay captains na merong tulong galing sa gobyerno. Ngayon, itong mga kapitan na to, dahil hindi nila kakampi, let's say yung governor, ayaw niyang tanggapin yung tulong para sa kanyang barangay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin 19 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali at ang oras atid sa inyo ng Dunkin Donuts. Pagpas lang daw sa isang punong barangay sa Misamis Oriental, posibleng politically motivated. May detalyang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Malakas ang paniniwala na may bahay ng napaslang na barangay kapitan ng Napaliran, Balingasag, Misamis Oriental na politically motivated ang pag-ambush ng kanyang mister na si Napaliran Barangay Kapitan Claver Miral. Pinaghalong galit at takot ang pakiramdam ngayon ng pamilya ni Ginang Lina matapos makuha ang inisyal na report na 5 bala ang tumama sa katawan ng kanyang mister mula sa isang 9mm pistol. Naniniwala ang pamilya Miral na pinagmatyagan at planado ang pagpatay ng kanyang mister. Anya, kilalang supporter ni Balingasag Mayoralty candidate Alexis Quina ang napaslang na barangay kapitan. Yan po lang na ako sa Ginoo sir nga malipayon pa sila karon sir pero sa umaabot ka panahon sir basig siliman ko kahukom sa sir kay dili man ko kuan Ginoo sir isalig ko ang sa Ginoo ang tanan sir. Sinapay ako mga bata sir nga estudyante. Ang tinig ni Ginang Lina Miral. Samantala, nagpalabas naman ng statement ang katunggaling mayoralty candidate ni Attorney Quina na si incumbent Mayor Marieta Roa Abogado. Dumipensa si Abogado sa sinasabing siya ang nasa likod ng pagpaslang kay Kapitan Claver Miral. Balita mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caleste. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Police Report. Bombo Police Report. Bombo Police Report. May lalaki doon sa Hilagan, Luzon ang patay matapos ang pagtatangka nitong sagipin yung kanyang pinsan na naaksidente. May detalyeng Bombo Radio Lawag. Patay ang isang lalaki matapos nahulog sa bangin matapos tangkaing sagipin ang naaksidenteng pinsan kung saan ay sampay sa puno ang sinakyan nitong motorsiklo sa bahagi ng sitio Maligligay, Adams Pansyan Road sa bayan ng Adams dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kinilala ni Police Captain Artemio Clemente, ang Chief of Police sa bayan ng Adams, ang namatay na biktima na si Raymond Reyes E. Ortega, 35 taong gulang, construction worker, habang ang nadisgrasyang pinsan nito ay si Mark Anthony Ortega, 31 taong gulang, may asawa, bus conductor at parehong residente sa Barangay Pansyan sa bayan ng Pagudpud. Sinabi ni Clemente na unang naginuman ang biktima at mga pinsan nito sa Barangay Pansyan sa bayan ng Pagudpud bago sila nagtungo sa bayan ng Adams na pinangyarihan ang insidente. Nahulog ang biktima sa bangin na may lalim na 20 metro kung saan bumagsak sa bato. Iti ba nga more than 20 or more nga metro ti kaunod na naitama iti bato. Ang tinig ni Police Captain Artemio Clemente, dinala ang biktima sa Rural Health Unit sa bayan ng Adams, subalit idineklara ito ang dead on arrival. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald na Toman nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kumustahin muna natin yung sitwasyon ng mahigit 30 crew ng floating restaurant na nagkaaberya doon sa Bicol River. May detalyeng Bombo Radio Naga. Balik agad sa operasyon ng floating restaurant ng lokal na pamahalaan ng Kamaligan sa lalawigan ng Camarines Sur matapos na magkaaberya sa gitna ng Bicol River. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Ensign Bernard Pagador Jr., PCG Commander ng Camarines Sur, kinumpirma nito na 36 na mga pasahero, isang boat captain, isang marine engineering mechanic, 3 crew at 3 ancillary crew ang lula ng MBCA Kamaligan nang magkaaberya ito. Ayon kay Pagador, habang nasa gitna ng tubig ay nahiwalay ang propeller sa propeller shaft. Agad naman umanong naangkla ni Boat Captain Cesar Alacar Jr. ang bangka para hindi madala ng malakas na agos ng tubig ang nasabing restaurant. Sakaling hindi umano naangkla agad ng kapitan ng bangka ay posibleng bumangga ito sa gilid na pader ng ilog o kaya naman ay bumangga sa tulay, at kung di agad dagapan ay posibleng madala pa ang restaurant ng agos ng tubig palabas ng nasabing bayan. Sa kabila nito, wala naman umanong nasugatan sa pangyari, habang pinaalalahan na naman ni Pagador ang pamunuan ng MBCA Kamaligan na araw-araw dapat ang maintenance at inspection sa sasakyan bago pumalaot. Mababangga sila sa wall ng Bicol River natin o kung makarating doon sa may tulay, so possible din na may bangga doon kasi hindi na nakokontrol ng captain natin dahil din sa lakas ng current po ng Bicol River that time kasi high tide din that time. Ang tinig ni Ensign Bernard Pagador Jr. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Naga, ito si Bombo Christine Atole para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balap tayo doon sa mga customer na pinagsasaksak ng may-ari ng isang KTV bar dahil 2 yung naitala doong patay at 2 rin ang sugatan. May report ang Bombo Radio Rojas.
Patay ang 2 customer habang ginagamot sa ospital ang 2 iba pa matapos pagsasaksakin na may-ari ng KTV bar sa poblasyon Tapas, Capiz. Dead on arrival nang dumating sa ospital ang mga biktima na sina Alejandro Labador na ang papa ni Tapas, Capiz na nagtamo ng sugat sa dibdib at kilikili, Richie Barnizo ng Daan Sur, Tapas na may sugat sa likod, tuhod at batok matapos pinagsasaksak ng suspect na si Robert Gamalando, 60 anyos ng Bagong Barrio, Tapas, habang ginagamot sa ospital ang 2 kasamang customer na sina Joven Farofil ng Barangay Rojas, Tapas at nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng balikat, Elimar Farofil na nasugatan sa tiyan. Sa investigasyon ng Tapas PNP lumalabas na naging maingay na ang 4 na mga biktima na magkasamang umiinom sa nasabing KTV bar kaya sila pinakuisapan ng asawa ng suspect. Ngunit biglang sumigaw ang isa sa mga biktima hanggang nagsimula na ang gulo kung saan pinagsasaksak ng suspect na si Gamalando ang 4. Kaagad ang dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang 2 sa 4 na mga customer. Mabilis namang tumakas ang suspect matapos ang krimen. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga pulis sa krimen kung saan pinaniniwalaang hindi lamang pananaksak ang nangyari dahil may na-recover na 3 slug ng 45 caliber pistol sa pinangyarihan ng krimen. Mula rito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Elnor Guadarrama Basinang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! May kampo raw ng mga rebelde ang nakubkob ng militar sa Hilagang Luzon. May ilang armas pang na-recover. May report ng Bombo Radio Kawayan. Nasamsam na mga sundalo ang matataas na kalibre ng baril kabilang ang isang M16 Armalite rifle at nakubkob ang pansamantalang kampo ng mga New People's Army o NPA sa Barangay Disulap, San Mariano, Isabela sa panayam ng Bombo Radio Kawayan. Inihayag ni Sergeant Jake Lopez ng 502nd Infantry Brigade nagsagawa ng maigting na pagpapatrolya makasapi ng 95th Infantry Battalion dahil sa nakalap nilang impormasyon sa sibilyan na may mga grupo ng rebelde ang nangingikil sa mga kumakandidato sa Barangay Disulap, San Mariano, Isabela. Dahil dito nagkaroon ng 10 minutong sagupaan. Patunay nito ang mga na-recover na mga kagamitan. Yung mga na-recover na ito ay nasa ating himpilan. Para sa Bombo Network News, Bombo Estrella Istolas nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. Bombo International News. Dagdagan pa natin ang ating mga update kaugnay ng Sri Lanka bombing dahil inihahalintulad ho ito ng ilang mga eksperto at mga observers sa nangyari ding pag-atake noon sa India ilang taon nang nakakaraan. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Malalim ang investigasyon na ginagawa ngayon ng mga otoridad sa nangyaring Easter bombing sa Sri Lanka kung saan higit sa 200 naman namatay. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Bombo International Correspondent Christine Octaviano Abeycon, direkta sa Colombo, Sri Lanka, sinabi nito ng higit nila na pinagtutuunan ng pansin ay ang pagkakapareho ng nangyaring pang-aatake sa Sri Lanka at sa Mumbai, India noong 2008. Ayon kay Abeycon, kagaya sa Sri Lanka, mga hotel at simbahan rin ang naging target sa nangyaring pang-aatake noon. Sa Mumbai, India kung saan nasawi ang 166 katao. Naniniwala naman si Abeycon na mga extremist Muslim ang nasa likod ng nasabing pang-aatake. Buddhist, maayo nga mga tao, hadlok na sila magbuhat sang malain. Manaan mo naman ang mga Muslim. Pagka Muslim, hindi mahadlok sa ginahimo. Siyempre, ano man ang against sa mga Katolik, di ba? Si Bombo International Correspondent Christine Octaviano Abeycon. Mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang Pinoy naman sa Libya nais pa rin daw manatili sa naturang lugar sa kabila ng mga kaguluhan. May panayam o may detalyang Star FM Dagupan. Sa kabila ng tumitinding civil war sa Libya, partikular sa Tripoli at kalapit na mga lugar, marami pa ring mga Pinoy workers doon ang pinipiling manatili. Bagamat puspusan ang sinasagawang pagkumbinsi ng embahada ng Pilipinas sa Libya sa mga Pinoy na malapit sa mga affected areas na i-avail na ng mga ito ang repatriation program ng gobyerno, mas ninanais pa rin ng ilan na manatili dahil sa sinisiguro din naman umano ng kanilang mga employers ang kanilang kaligtasan. Kabilang na dito ang mga nasa 50 nurses sa Masara Clinic, ilang kilometro lamang ang layo sa mga affected areas.
narito ang bahagi ng personal na pakikipag-usap ni DFA Undersecretary Elmer Catu sa mga Pilipinong nasa Tripoli. Okay lang naman po kami dito. Alagang-alaga naman po kami ng director namin. Hindi po kami uuwi. So, huwag po kayong mag-alala po dyan kasi ang aming employer ay ginagawa niya po ang kanyang side para maalagaan po kaming mga staff niya. So, pag-pray niyo lang po kami. Their safety is very important for us and we look after them as if we are looking after ourselves. So I want to assure you that they are between their family here. Tinig ng mga OFW sa Tripoli at ang kanilang employer sa pakikipag-usap ni DFA Undersecretary Elmer Catu. Mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News, Star DJ Kian nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. It's the 2019 NBA Playoff Update. Hindi rin nagpahuli ang Toronto Raptors sa leading teams ngayong first round ng NBA playoffs dahil isang panalo na lang ang kailangan upang umusa din sila sa second round. Ito ay makarang tambakan kanina ang Orlando Magic sa score na 107-85 sa kanilang Eastern Conference. Una nang umusad kanina ang Boston Celtics sa second round bilang unang team nang ma-sweep. Sa apat na sunod na panalo ang Indiana Pacers. Ang defending champion na Golden State Warriors ay isang panalo na lang din ang kinakailangan makarang i-dispatch sa rin kanina ang Los Angeles Clippers. Sa laro ng Raptors, nanguna si Kawhi Leonard na may 34 points. Hindi naman ay tago ni Leonard ang kasiyahan sa pamamayagpag ngayong playoffs dahil noong nakarang taon ay hindi siya nakapaglaro sa maraming kadahilanan. Si Leonard, mga kaibigan, ay dating NBA Finals MVP noong taong 2014. Ang Game 5 ay gagawin sa darating na Miyerkules. Sa isa pang katatapos lamang na game, inilampaso naman ng Portland Trail Blazers ang Oklahoma City Thunder sa score o sa kanilang Game 4 sa score na 111-98. Dahil dito isang panalo na lang ang kailangan ng Blazers upang sumunod na rin na umusad sa second round ng playoffs. Nasayang naman ang big performance ni Paul George para sa talo ng kupunan na Thunder nang makagpakita ho siya ng 32 big points at 10 rebounds. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Sri Lanka ay sinailalim na sa state of emergency matapos ang serye ng pambobomba. Ang ICC tinuturo daw na sa likod ng madugong insidente. Samantala, si Pangulong Duterte biyahing China sa mga susunod na araw. 5 bilateral agreements ang sinasabing lalagdaan. Janet Lim Napoles tumangging maghain ng depensa sa kasong may kinalaman sa Malampaya Fan Scam. Kampo ng mga NPA na kubkob ng militar sa Hilagan, Luzon, ilang armas na recover. Sa ating balitang palakasan sa NBA Playoffs, Toronto Raptors isang panalo na lamang ang kailangan upang umusad sa second round ng NBA Playoffs. Kawhi Leonard nanguna ng tambakan ang Magic. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!